they don't recognize the republic. They don't recognize the government of the republic. And still, the law or this constitution says that everyone or every Filipino citizens are subject to the government. So, regardless kung di ka kumikilala, you're still under ruled by someone higher than you. And in the case of God, He rules over all. So, medyo baguhin natin yung view na nag-aari siya sa mga puso ng mga nananampalataya. May katotohanan yon, pero hindi yun ang konsepto ng kingdom ng ating Panginoong Jesucristo. We also discussed about its sufficiency. So when we say sufficiency, everything that the Bible revealed or reveals. So I made it in present tense simply because the Bible is still giving us fresh understanding. Fix na yan. Wala nang mababago dyan. Pero tayo kasi ay bata pa. Ibig sabihin ng bata pa, hindi tayo kasing tanda ng 2,000 years. So, bata pa tayo. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy ang ating pag-aaral. Nakikinabang tayo ngayon sa ambag ng mga naunang Kristiyano. Kaya ganyan ang pagtingin natin. Hindi tayo loyal sa kanila, kundi ino-honor natin yung kanilang contribution to Christianity. May inambag sila. So, kung okay naman yung inambag nila, bakit hindi natin yon dapat tignan, tanawin, yakapin? So, same thing with our current education system. Yung napag-aaralan ng nanay mo, yan din ang pinag-aaralan ngayon. Yung pinag-aaralan sa grade 1, noong 1970s, yan parang ang pinag-aaralan ngayon. Nag-iiba-iba lang ng curriculum, nag-iiba-iba lang ng tawag dyan, curriculum sa school, di ba? Nung ako ay high school, nung first year, I believe first year, second year, ang curriculum namin noon, UBD. So kung mga pamilya dyan, mga teacher, di ba? Yung understanding by design. Iba yung iba yung atake noon sa pag-aaral. Puro activity, puro ganun siya. Puro visuals. Nag-iba ng presidente. Si Pinoy na, di ba? Nabago yung binalik sa BEC, sa BEC, Basic Education Curriculum. Yun, boring. Pero nung 2012 yata, hindi ko na ma-recall, na na-implement yung kinder to 12, 8 to 12. No? At doon, medyo humaba. Pero, ganun pa man, ay pare-pareho lang din yung content. Tuturuan ka magbasa, abakada, ABCD. So, yung napag-aralan ng nanay mo at napag-aaralan natin ngayon, parehas na. Nag-iiba-iba lang ng approach. So, same thing on the study of scriptures. We've also learned about the canonicity. So, when we say canon, nagkaroon tayo ng pamantayan para makategorya natin ang isang aklat na salita ng Diyos at binigyan natin yan ng spectrum. Hindi tayo ang nagtakda nun, kundi kinilala natin yung nag-e-exist na standard. So that's how we view it. And today, we will close it with the topic of perspicuity of Scripture. So there are two kinds of pronouncing this depending on what region you are in. But the Philippines is so influenced by American way of English, so it's perspicuity. AU and UK says it as the perspicuity. So, it's up to you. Parang either, neither. Pero dito, perspicuity. Okay, so, ang pagiging malinaw ng scriptures. Baka kontra dito ang hindi nagbabasa ng scriptures or kapraso pa lang na nababasa niya sa scriptures. At ang layunin ng aking pagtuturo ngayon, hamunin ng bawat isa
na simula ng proyektong pagbabasa ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Alam mo, yung challenge na yan, binibigay ko lalo sa mga nagpipreach, sa mga nagtuturo. Nakakahiya na nagpipreach tayo, tapos yung nakikinig sa atin, siya pa yung nakabasa ng buong Bible. Diba? Kahit pa sabihin mong, ikaw yung may alam ng theology, wala akong pakialam dyan. Ang practical, magbasa ka ng Bible, from Genesis 1 to Revelations. Ano nga yung huling chapter ng Revelation? 22. So there. Okay, let's open our 1689 Baptist Confession in chapter 1 and paragraph 7. So, maraming mga paragraph dyan na perspicuity yung tinutukoy, pero ito yung pinaka-highlighted sa araw na ito. All things in Scripture are not alike plain in themselves, nor alike clear unto all. Yet those things which are necessary to be known, believed, and observed for salvation are so clearly propounded and opened in some place of Scripture or other, that not only the learned, but the unlearned, in a due use of ordinary means, may attain to a sufficient understanding of them. So, perspicuity means pagiging malinaw ng Scriptures. So, yan ang ating aatakihin sa araw na ito. Bigyan ko lang po kayo ng puna, no? Tungkol sa sinabi ng confession. Pinapakilala sa atin ang ating confession of faith na hindi lahat ng nasa Scripture ay pantay-pantay ng pagiging malinaw. Ano ang kabaliktaran ng clear? Unclear. Yun yung pinaka-colloquial. Pero ang pinakamagandang term is obscure. Ang kabaliktaran ng hindi malinaw ay obscure. Malabo. Parang tubig, pag kinaukaw mo, hindi mo na makikita ang reflection mo. Tubig kanal, di ba yung tubig kanal minsan, malinaw, kita mo yung nasa ilalim. Pero pag kinaukaw mo yun, di ba yung burak nun, ay matotrouble and napakalabo na ng lahat. So, yan ang kabaliktaran ng perspicuity, ng clear. Sinasabi ng confession natin, hindi lahat ng nakasulat sa Bible, pantay-pantay ang pagiging malinaw, ngunit lahat ay may kalinawan. May mga passage na mas mahirap maintindihan kaysa sa ibang passage. Agree? Agree. Diba? Siguro naman, hindi nyo na kailangan ng example para makita ano yung obscure, ano yung clear. Diba? Yeah. It asserts that the essential teachings for salvation are presented clearly enough in Scripture. Ito yung nililinaw sa atin. Sa issue ng kaligtasan, napakalinaw ng Bible. Kaya kung meron ng pinakamadali dapat maintindihan sa Bible, usapin siya ng kaligtasan. Dapat dun tayo pinakamalinaw. Pero tingnan mo ang nag-aangking Kristiyano ngayon, diyan pinakanalalabuan. Alam niyo kung bakit? Dahil kay Satanas. Dahil sa demonyo. Ang malinaw, pinalalabo. Ang simple, pinagugulo. Yan. Kaya alam nyo, ahente ni Satanas ang isang preacher na ang gulo-gulo magsalita. Ang gulo-gulo magturo. Diyan ko lagi hinahamon ang mga nagtuturo, lalo sa mga nagpipreach at nasa kategorya na nagtuturo ng Sunday School. Yung mga isim-isim, okay lang yan, basta explain. Hindi, yung iba, para ka na nagbabasa ng libro. Pangit-pangit naman na ang saya-saya mong nagpipreach, tapos ang nakikinig sa'yo, laging tingin ng tingin sa dictionary. Bakit? Ang gulo mo. Akin na lang yung outline mo, ako na lang babasa niyan. Maupo ka na. Ang trabaho ng preacher, palinawin ang kanyang talata. Pag mas lumabo ka pa sa talata, maupo ka na lang dyan. Ito mga necessary truths are accessible to all readers. Kaya ang unang test sa isang magpipreach, explain mo nga sa akin paano naliligtas ang isang tao. Dapat dyan malinaw ka.
kahit isang text lang ang gamitin mo sa Bible, you see to it na ikaw mismo, you understand the doctrine or the Bible doctrine of salvation. Kaya confession, pinagdidiinan ito na parehong educated at uneducated, or tinatawag nating learned at yung unlearned, can understand the essential teachings for salvation. Isang example, clear example, na malinaw talaga ang doctrine of salvation. Ephesians 2:8, for by grace, you are saved. Ginagawa ng maraming toyologo, yung may toyo, ine-explain lang kung ano ba ibig sabihin ng grace, ano ba ibig sabihin ng by faith. By faith, ibig sabihin may gagawin ka. Di ba? Lumabo na. Ang labo na. Kaya ang text, pag magbabasa kayo ng text, pag simple na yung pagkakaintindi mo, yun na yun. Ang iba kasi, baliktad. Pag tumingin ng text, umaatake ka agad sa lalim. Ang iba pagkakamali, yung iba Greek ka agad tinitingnan, Hebrew agad yung tinitingnan. Para lang pag nagsalita ka, angat ka, kesa dun sa nakikinig sa'yo. Sigurado ka ba na yung mga nakikinig sa'yo, hindi alam yung text mo? Ako, yan ang panakot ko sa sarili ko. Kasi baka mamaya yung tinuturo ko may nakabasa ng iba, may mali pa akong nasabi. At ang masama, may sinabi akong quote ng iba, hindi ko inamin sa church na galing to kay ganito. Tandaan nyo, reforming tayo, maging ganyan tayo. Ibig sabihin, may mga palabasan na, may mga palanood na ng sermon ng iba, kaya dapat makapapantay tayo sa ganung level. Okay? Kaya napakalinaw niyan. Kaya pag may pumasok dito na grade 1 lang yung tinapos, dapat ang preaching naiintindihan nila. Yung problema, ang topic po natin ay tungkol po sa pagiging supralapsarian po ng degree. Nako po. Sabi ko nga, pwede yon, pero kailangan mong i-explain. Always remember, jargons have their place. For example, sa trabaho namin, pag sinabi namin PS, what we mean is payment schedule. Right? Pag kinausap namin yung customer namin, na-receive nyo na po ba yung PS? What's that? PlayStation? Payslip? Marami ibig sabihin ng PS. Or pasunod sulat. Pagka nagsulat ka ng letter, tapos may gusto ka pang sabihin, PS, hugs, hugs, kiss, kiss. So, ganun yung nilalagay natin. Sa church, sa theology, meron ding mga jargons. Yan yung mga terminology, lalo na tayong mga reform. Mahilig tayo dyan. Yeah? Yan, yung parang title natin ngayon, perspicuity. Yan yun! Kaya, see to it that when you mention those things, you explain their definition. Tandaan niyo po yan. Huwag lagi nyo i-consider na yung mga kausap nyo, kapantayin nyo na. Lalo na may bago yan. May bago dyan ay kailangan nating bigyan ng mas matinding pag-aayos sa ating mga sinasabi. So, dapat learn at unlearn, naiintindihan ang essential teachings of salvation kahit babasahin pa lang niya ang Bible. Pero meron, hindi po talaga malinaw sa akin yung Bible. Binasa ko po yung text, hindi talaga malinaw sa akin. Bakit po? Ang linaw, ako, for God so loved the world, ang linaw-linaw naman. Bakit di ka po nalilinawan? Kasi English. Kaya dapat ang Bible, naiintindihan. So hindi na yung kasalanan ng translation. Karamihan dyan, ang yabang-yabang, King James pa rin eh. Sige nga, magsalita ka nga sa akin in a full, isang paragraph na King James yung pagkakagamit mo ng English. Sabi nila, para daw mas lalo daw mahamong mag-aral. Hindi ba yung tagal ng ginagawa mo para i-translate yung King James sa mas mababaw na English, sana naggamit mo na lang sa ibang bagay. Kung binigyan na tayo ng Panginoon ng clear translation, bakit mo sinisiksik yung sarili mo dyan? Ito naman sinasabing
lumipat kayo ng translation. Pero dati rin naman akong King James. Hanggang ngayon, yan ang kabisado kong Bible. Pero tinitrain ko yung sarili ko na i-shift na siya sa ESV. Kaya kapag yung verse hindi ko babasahin sa Bible, King James yung masasabi ng bibig ko kasi doon ako nasanay. Right? Okay. So, ganun po siya. May mga ordinary means para maintindihan natin ang sinasabi ng Bible, pagbabasa. Kaya dapat po, kung kayo po ay mayroong konti-konting budget, sobra, invest din tayo ng books. Bili din kayo ng mga books. Huwag yung mga Harry Potter. Ibig ko sabihin yung mga supplementary sa ating pag-aaral ng Bible. Lahat po kasi tayo estudyante. Alright? Ang Christians po, people of the book. At kailangan i-master natin yung book na yon. So, kailangan natin ng mga supplementaries para mas maintindihan natin siya. Reading, study, teaching within the local church community. Kaya napaka-importante niyan. Pag reading ka lang mag-isa, Bible study ka lang mag-isa, delikado po yun. Dapat, mas importante, hindi mawala yung nasa loob ka ng isang nagtuturong church. Hindi lang nasa loob ng church. Marami kasing church, hindi naman nagtuturo. Yung pulpit nga, nasa gilid. Bakit? Yung drum yung nasa gitna. Pag nakita nyo na yun, malis ka na doon. Walang focus yun sa doctrine. Gusto lang nun, kumanta-kanta hanggang dulo. Hindi na mapansin yan. 30 minutes, nakatayo, kakanta, puro joyful, puro talon-talon. Pahingayin ng konti. 30 minutes, kanta na naman, puro solemn, puro nakakaiyak naman. Mamaya yung pulpit, iuusog na nila sa gitna kasi magtuturo na yung pastor for 10 minutes. Isipin niyo yun. Tapos, pag dinala mo sila dito, sabi nila, ba't ganun puro kayo aral? Bakit? Ano ba dapat gawin sa church? Ha? Ano dapat gawin sa church? Meron akong isang, sabi ko kasi sa kanila, huwag niyo akong paatinin dyan. Sa Pentecostal. Huwag niyo akong paatinin dyan. Kasi nga, hindi ko mapipigilang mamuna eh. So, siyempre, iiwasan ko na lang. Di ba? Huwag niyo akong paatinin dyan. Pinilit talaga ako. Di ko na sabihin ko anong church. Pero, last Saturday. Para meron silang youth revival. Youth revival. Okay, sige. Sama tayo. Sama! Siyempre, kanta, rock and roll, ganyan. Kapal pa nung eyeliner ng zombie. Babae. Maya-maya, mga nagturo na, pastor na bata-bata. Tapos, nung nagturo siya, nagkaroon ng mga cell group. Alam niyo naman yung ganyan, may cell group, hinati yung grupo, ganyan. So, merong isa na parang observer din. Hindi ko alam kung siya ay nasa Baptist faith. Sabi niya, bakit mas concentrated yata ang mga churches ngayon sa praise and worship kaysa sa teaching? Ganun tanong niya eh. Ganun tanong. Naghurno yung tenga ko dun sa sagot nung isa. Sabi niya, nakakalaki daw ng ulo ang Bible. Yun yung sabi niya. Yun yung una niyang sinabi, nakakalaki raw ng ulo yung Bible. Pangalawa, sabi niya, nabasa ko na yung buong Bible, basa ko na yan. Nabasa ko na yan. At hindi talaga yan pinopromote na mas yung magpaka-lunod daw. Sabi ko, excuse me. Kung nabasa mo ang buong Bible, di ka ganyan. So what do you mean po? Kung binasa mo ang buong Bible, wala ka rin dito sa church. May paalam na ako. Nagat ako sa kanya, baka masapak ko siya. Dahil mayabang, tapos hindi niya alam yung sinasabi niya, tapos hinahakot pa niya yung ibang tao na punta sa impyerno. Ganun kasi ang prinsipyo kahit no, sinasabi ko yan. Kasi narinig yung preacher.
Ganda ng sinasabi niya. Ang dulo lang ng sinasabi niya, para i-bless kayo, huwag kayong pupunta sa Panginoon ng walang laman ng palad. Wag daw lalapit sa Panginoon na walang laman yung palad. So ano ibig sabihin nun? Kailangan may pang-shoot ka dyan. Ang pinakapangit na narinig kong sinabi niya, kapag ka pinupuno mo ang kaban ng pastor mo, yaman ang pastor ay man of God, ay i-duplicate ng Diyos yung iyong blessings. Kahit alam kong yun talaga ang klase ng preaching sa mga ganyan church, pero pag maririnig ko uli, naririnig uli yung galit ko sa mga preachers na ganyan. Nagdadala ng tao yan sa impyerno. Tapos napirahan pa. Yeah. Napirahan na, nadala pa sa impyerno. Lumalabo ang scripture dahil sa mga taong yan. Lagi ko yung sinasabi. Lumalabo ang scriptures dahil sa mga taong yan. At kasalanan din ng mga taong yon dahil tamad sila. Tamad sila eh. Marami naman nakaalis dyan eh. Bakit? Nagbasa ng Bible nila eh. Nakita yung mga mali. Bakit umalis si Luther sa Catholic faith? Nakita niya eh. Eh si Luther, kagandahan ng panahon na yon, hindi naman lahat may access sa Bible. Eh ngayon, may access tayong lahat sa Bible. Ilocano ka? May Ilocano Bible. Ilonggo ka? May Hiligaynon Bible. Diba? Tagalog ka? May Tagalog Bible. Dami-dami, sandamakmak. Punta kang generic ka, bili ka ng worth 500 na gamot, makakuha ka ng isang Biblia na merong reseta sa unahan. Diba? Generics ba yun? Generic. Parang ganun. Paano natin i-define yung ating pinag-aaralan? Perspicuity of scriptures means, or perspicuity of scripture means that the Bible's teachings are clear and understandable to all who read it with faith and reliance on the Holy Spirit. So, meron pa rin kondisyon para maging malinaw. Kailangan may pananampalataya at may pagsalig sa Santo Espiritu. May Holy Spirit ka. Di ba? May Holy Spirit ka. No, okay, college. Meron akong professor. I believe, si Sister sa rin naging professor din yun. Na author siya ng textbook. So sa textbook niya, pag may di ka naiintindihan, pwede kang magtanong mismo sa author. Pwede kang magtanong mismo sa author. Diba, yun ang tama? Kasi siya sumulat nun. Eh, sino sumulat ng Bible? Holy Spirit. So, dapat may Holy Spirit ka para maintindihan mo siya. Dahil ang Holy Spirit ang magtuturo ng lahat. Yan ang binili ni Christ bago siya umalis. I will give you another helper. I will give you another comforter. That He may teach you all things. He will teach you all things. Na magbibigay ako ng dalawang biblical foundation sa perspicuity of scriptures. Isa sa Old Testament, isa sa New Testament. Tandaan ng mga talata, kahit di makabisa. Deuteronomy 30:11-14. So, shortcutin ko yung basa, kaya nilagay kong paganyan. Pag may tatlong tuldok, ibig sabihin, i-highlight ko lang yung importante. For this commandment that I command you today is not too hard for you. Neither is it far off. But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart so that you can do it. So, ang commandment pala ng Diyos sa atin, hindi niya binigay na mahirapan tayo maintindihan. Ano ba naman yun? Kaya nga sumulat ng Bible, merong i-reveal yung Diyos sa atin. Tapos sasabihin nila, hindi doon maiintindihan ng tao. Mamaya makikita natin yung objection. Maiinis kayo sa mga nagsasabing sila lang yung marunong mag-intindi ng Bible. Maiinis kayo sa kanila. At parang nanliliit yung kanilang tingin sa iba. Pero ang linaw ng sabi ng scriptures.
sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang salita at ng kautusan, it is not too hard for you. Not too hard. Pwedeng hard, but not too hard. Well, explain natin yun. Pwedeng may pagkahirap, pero nakukuha ng pag-aaral. Ganun yun. Iba yung hard na talagang impossible to attain. Impossible to attain. Kunyari, proyekto mo, makalipad gamit ang kamay. Yun, hindi mo mapag-aaralan yun. Talagang hindi mangyayari yun. Napaka-imposible niya. Pero yung lumipad, pero gagawa ka ng aircraft, hindi ka rin naman piloto, wala kang pinag-aralan. Pero kung pag-aaralan mo, pwede na. Ganun naman yun. Diba? Dapat realistic. Kaya pag nagkaanak kayo, huwag niyong lalasingin sa pangarap. Minsan may mga magulang na ganyan. Kapitbahay namin, bata pa siya. Ang pangarap doon yung maging astronaut. Okay? Pangarap ko maging astronaut. Nung lumaki-laki, naging kindergarten, hindi nawawala sa isip niya. Gusto niya maging astronaut. Magulang naman niya, sige. Oo, anak, basta pag-aaralin ka niya, mag-astronaut. Di ko alam kung di rin alam ng magulang niya, di pwede yun. High school na siya. Science high school pa. Diyan sa Binangonan, may science high school na, Rizal Science High School. Astronaut pa rin yung gusto niya. Nung nakausap ko na siya, sabi ko, ano ba? Hindi ko magiging astronaut basta-basta. Wala kang marinig na Pilipinong naging astronaut. Naging best pilot pa yan. Muna. Piloto. Na magaling sa iba. Aeronautics. Magaling. Tapos, titrain pa yon. Scientist pa. Yung mga astronaut, scientist pa. At minsan yung iba nagkatrabaho pa sa Pentagon, nagkatrabaho pa sa medyo din-discourage ko siya. Sabi ko medyo maging realistic ka. Baka tanda ka na bago mangyari. So, pwede kang mag-aeronautics, sabi ko sa kanya, aral ka ng aeronautics or aeronautic engineering. Yan yung mga related course dyan. Or mechanical engineering, pwede. Kahit paano. Hanggang maging piloto ka muna ng Cessna plane, yung mga bumagay Isabela pa. Diba, yung minsan napupunta sa Sierra Madre pagka nag-crash. Hanggang sa maging piloto ka ng Cebu Pacific, mali mo, makita ka ng Air Force ng Amerika. Marikot ka doon. Doon nagsisimula eh. Yung sinasabi ko na medyo ang hirap ng gusto mo. Pero ang Bible, ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, not too hard for you. Hindi siya mahirap. Kaya na-encourage kayo mga kapatid, read your Bible because it's not too hard for you. Sa una, hard kasi kapraso lang alam mo eh. Right? Kapraso lang alam mo. Kayo, professional. Sino dito hindi marunong mag-drive? Hindi marunong mag-drive. Pero, laki marunong mag-drive, no? Ng ano po. Siguro, tricycle. Yeah. Sino hindi marunong mag-drive ng tricycle? Hindi kayo marunong mag-drive ng tricycle. Pero, meron sa inyo accountant, diba? Engineer, ganyan. Papuntahin ka dyan sa TODA. Yeah, sa TODA. Tapos, sabihin sa'yo ng driver, sakay ka. Diyan, sa driver's seat. Pandarin mo. Di ba, magtatanga ka? Di mo alam kung gagawin mo? Ano bang tatapakan ko dito? Ano bang pipindutin ko dito? Ang katwiran na lang doon kasi hindi mo yung expertise, hindi mo yung pinag-aralan. Wala kang kaalam-alam doon. Pero, matutunan mo. Kasi ang thinking mo, siya nga na hindi nag-aral, marunong. Bakit hindi ko matututunan yun? Yeah. Ganyan din ang tingin nyo sa nagtuturo. Minsan, sabihin nyo, wow, dami niya nang alam sa Bible. Kaya mo rin yun. Kaya mo rin. Alamin mo kung anong disiplina niya para mapunta ka rin sa Lord. Pero dapat, tama motive mo. Pag ang motibo mo iba, huwag na lang. Diba? Kaya dapat talaga, bago pumasok sa seminary, ini-interview. Bakit ka papasok? Gusto ko magpastor. Ba't mo gusto magpastor? Kasi baka mamaya, natuto sa seminary, binalik sa church. Pagbalik sa church, naging sakit ng ulo lang ng pastor niya. Kaya kayo, kung gusto magpastor, pwede naman natin isugo sa Grace Ministerial Academy, pero titiyakin muna namin tama puso. Kasi baka pagbalik dito, iba na yung dating. May ganyan kami dati.
Nag-abroad. Pag-abroad, nag-Bible school daw. Pagbalik, ang galing. Lahat ng basurang theology nasa utak niya. Kaya nung sinasaway siya dito, ayaw niyang pasaway kasi nasa isip niya, nag-aral ako. Wala na siya. Mamaya na ikinig sa akin. Sabihin, baka siya yun. Punta ka sa akin, tanongin mo ako. Kung ikaw yun. Ang point, the commandments given to men are not too hard to understand. God uses the same human language to communicate the message effectively. Sinabi ng Panginoon, you shall not murder. Anong pagpapalalim ang gusto mong gawin? Di ba? Anong pagpapalalim ang gusto mong pang maintindihan para makita mo ano ang gusto ng Diyos? Ang gusto niya, huwag kang papatay. Ano pong mga mga implication? Anong implication? Huwag kang papatay, yun ang sabi. Implication. Pero syempre, merong mga related issues na may encounter mo along the way, kaya kailangan mong hingin ng buong sinasabi ng scripture tungkol doon. Lalo sa mga tanong na, di nagkakasala po ba ang mga sundalo? Dahil pumapatay sila. Ayan. So, pag may sinasabi ang Bible na iba tungkol doon, makakabuo ka na ng doktrina tungkol sa murder. The doctrine of murder. So, pagka nabuo mo yun, pagka pala ang trabaho ay may panawagan siya para magprotekta ng isang teritoryo, glorifying sa God. Dahil ang Diyos mismo may utos, Joshua, punta kayo doon, patayin nyo lahat. Ang Diyos mismo nag-utos, so exempted sila doon sa law na thou shalt not kill or thou shalt not murder. Mali yung you shall not kill. Kasi pagka ganon, kahit patayin mo yung lamok na dumapo sa'yo, bawal. Kasi killing yun. Murder, yung pagpaslan. Pumatay ka ng kapwa mo tao na pinagbaba. Okay? So, yun po yung ating punto doon. Hindi siya mahirap. Yung pagbibigay ng utos, hindi siya mahirap intindihin. Huwag kang mangangalunya. Paano po? Huwag ka na magpaano po. Ang linaw. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not commit adultery. Wala nang pagpapalalim doon. Diba? Na kailangan pa nating susugin. 2 Peter, chapter 1, verse 19-21. This is the counterpart in the New Testament. Defining what perspicuity is. Sabi dyan ni Apostle Peter, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. Hindi pwedeng magsabi ang isa na ako ang makapagpapaliwanag nito. Right? Hindi pwedeng sabihin ng papang nasa Roma na siya ang makakapag-explain ito. Inaaway na nga siya ng mga teologo ng Katoliko rin eh. Yung mga theologian ng Catholic Church, nagagalit sa kanya kasi kung anong pinagsasabi niya. Ano tulig yun eh. Papa na yun. Ang pinaka-latest na sinabi niya, wag daw mag-homily ang mga pare ng lalagpas 8 minutes. Bagay na bagay sa kanya kasi wala namang laman yung kanyang ulo pagdating sa theology. Alam niyo ba, may nabasa ako na kaya yan nag-succeed kay Pope Benedict XVI dahil sobrang conservative ni Pope Benedict XVI. Si Pope Benedict XVI ang gustong i-restore ang mga dogma nila kasi masyado nang lumayo ang Roman Catholic Church sa trend doon sa nagde-define na kanilang doctrine. Problema, sinusugpo nila ang homosexuality, sinusugpo nila ang same-sex marriage. Maraming miyembro dyan, demonyo, gusto yon. At-least ka na lang. Ang pumalit, pro sa mga yon. Ngayon, nung sinabi ng Papa, pwede nyo nang i-bless ang same-sex. Nagalit ang mga theologian ng Catholic Church. What do you mean bless? I-honor namin ang matrimony nila. That's against our doctrine. Tapos maniniwala ka na siya yung mag-i-interpret ng scripture gaya ng turo nila. Alis ako sa Kristyanismo. Kaysa maniwala ako doon. Objections to perspicuity of scriptures. Ito yung sinasabi kong mga kumukontra. Yung nagsasabing una, ang scripture daw ay mahirap intindihin ng mga common people. Ano po yung common people? I-define muna natin ang common people. Average.
man. Ano po ito? Nag-aral ka ng basic learnings, elementary, high school. Pag ikaw ay natapos ng high school, meron ka ng pinag-aralan. Kaya nga yan mababa at mataas na paaralan. Hindi yung kapag tapos ka ng college, sabihin mo, may pinag-aralan. Hindi. Ang college, for career. Diyan yan pumufocus sa profession. Pero lahat ng kailangan mong malaman, ma-acquire na knowledge about daily life, daily living, sinusupply yan ng elementary at secondary education. Kaya nga, mababa at mataas na paaralan. Baba, mataas na paaralan. Kala ko isang katrabaho, taga-Nevesia. Ngayon lang niya na-realize ang ibig sabihin ng mababa at mataas na paaralan. Kasi yung school daw nila, maliblib eh. Yung dalawang floor, yung first floor, elementary, yung second floor, high school. Kaya mataas, mababa, paaralan. Kala niya yung gusto niya. Na lately, na ano niya, ganun pala yun, secondary at primary. Yun, diba? So, una malabo, pero lumilina. Yun ang point dito. Hindi natin tinututulan na mahirap talaga itong maintindihan ng common people. Sa mga unang uma-attend ng ating Bible study, diba? Minsan, ano itong pinagsasabi nito? Pero kada attend mo ng attend, nakaka-relate ka na. Alam mo na ang pinag-uusap. Hindi ka na laging tingin sa dictionary. Ikaw mismo ay nakakasabay ka na. Kaya, una, hindi natin ito tinututulan. This is true. Mahirap itong maintindihan ng common people. But, so merong rebuttals, difficulty in understanding does not mean incomprehensibility. So magkaiba yun. Iba yung mahirap lang sa incomprehensible. The Bible is comprehensible. It isn't incomprehensible. And what is it, and what does it require for it to be clear? Ito yung point. Sa pag-unawa ng Scripture, kailangang magkaroon ng banal na spiritong paggabay para sa ikalilinaw, at ganun din kailangan ng matapat na pagtuturo at pangangaral sa loob ng iglesia. Kaya again, ina-highlight ko ulit. Kapag ikaw ay nag-aaral ng Bible sa sarili mo, nahirapan ka, tapos nakinig ka doon sa nagtuturo sa'yo, mas nahirapan ka. Challenge yun sa nagtuturo. Kayo, yari, may sinasabi akong parang naguluhan kayo lalo. Kaya tayo may Q&A. Or naiiyak kayo dyan, pagkababa ko, Brother Josh, bago mo tituro, naiintindihan ko pa eh. Pero nung tinuro mo na, naguluhan na ako eh. Ano ibig sabihin? Yeah. Okay. So, ganun po ang atake natin. John 14:26. Okay, paspasang basa. Brother Rainier, John 14:26. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Kaya ganun ka-importante ang role ng Holy Spirit dahil siya magtuturo. Basahin mo pero may magtuturo. Ang magtuturo ay Holy Spirit. Nehemiah 8:8. Mr. Salim? Nehemiah 8:8. So they read in the book, in the law of God distinctly, and gave the sense and caused them to understand the reading. Alam niyo ibig sabihin ng they gave the sense. Bakit hindi they gave the meaning? Bakit hindi they gave the meaning? Bakit they gave the sense? Minsan kasi pag nagbasa ka ng Bible, ang tanong mo, anong sense dito? Naiintindihan mo, pero anong sense dito? Ang tanong doon, anong pakialam ko dito? Yan ang question doon. Ang trabaho ng preacher, ibigay yung sagot na yon sa nag-ato na nakikinig sa kanya. Kunyari, pinag-aaralan natin, panahon ni Ezra. Ano yan para sa akin? Itatawid yon ng preacher sa'yo. Kaya nga sabi ng verse, binasa nila ang mga salita, si Ezra yan at saka yung ibang mga kasamahan niyang lalaki, pinangalanan, si Joshua, si Bani, Sherebiah, bla bla bla. Sa verse 8, sinabi, binasa nila yung book mula sa batas ng Diyos, malinaw nilang binasa. Ayan. Kaya, isa pang requirement sa preacher, dapat malinaw kang magbasa. Naalala kong yung Friday class namin, may hindi malinaw magbasa eh. Pinagalitan na sa tao. Ano yan? Yung pagbabasa mo, nakakaya ka magbasa.
Hindi tayo ganun ka-straightforward. Pero tama naman yun. Dapat, pati sa pagbasa, malinaw po. Malinaw na binabasa, and they gave the sense. Ano po yung sense? Homiletics. Tama? Yung kanilang pagre-rely ng information so that the people understood the reading. Ganito eh. Comprehensibility test at understandability test ay magkaiba. Comprehensibility means in its literal sense, nakuha mo, pero in its spiritual sense, kailangan mo dyan ng preacher. Kailangan mo dyan ng church pagdating sa bagay. Kaya napaka-importante po na tayo po ay involved sa mga gawain po ng iglesia. Colossians chapter 1 verse 28. Brother Marvin, please. Colossians chapter 1 verse 28. Him who preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ito ngayon, ang mas magpapalinaw ng tinuturo. Dapat, ang lumitaw dyan, si Kristo. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Trabaho rin ng isang nagtuturo, ihatid ang mensahe sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo alang-alang sa iglesia. Kaya nga ang mga pulpit, laging may nakasulat dito, Sir, we would want to see Jesus. Dapat ganun. Hindi yung ang tatatak sa kanila, yung nagsasalita. Alam mo yun eh, failure ang isang pastor o preacher kapag ang miyembro niya laging bukang bibig, sabi nga ni pastor, sabi nga ni pastor, sabi nga ni brother gano'n, sabi nga ni brother gano'n. Wala ka nang sinabi. O parang wala nang sinabi ang Bible sa'yo. Maaaring nanalo ang preacher na kunin yung loob nila sa kanya, pero failure siya kasi dapat kay Kristo umuwi. Yun po ang layunin. Kaya ang pinag-aaral natin ngayon, para maintindihan ang mahirap, kailangan mo ng tulong. Ganun po yan. Tama po? Kailangan mo ng tulong. Mahirap bang magbukas ng abrelata, nung corn beef? Pag kung may nagamit naman, syempre, kailangan mo ng tools. Ang tools sa pag-aaral ng Bible, your pastor, your preacher, commentaries, systematic theology, biblical theology, conferences, Bible studies, so on and so on. Kailangan mo ba? Kailangan po. Wala na kayo ibang sagot. Kailangan po ba talaga yung mga? Kailangan po yun. Right? Paano po, pagka ako lang po nag-aral, nasa akin naman lahat ng materyales, meron naman po ako na, basta sinabi ko, kailangan yun. Kailangan ng church, kailangan na may nagtuturo, kailangan ng may nag-supervise sa pag-aaral mo rin. Pangalawang objection, kung merong mga obscure passage sa Bible, ibig sabihin, hindi buong Bible malinaw. Ganda ng ang ganda ng argument na to. Kung kinikilala daw natin na merong mga obscure passages sa Bible, di ibig sabihin daw hindi daw lahat na nasa Bible ay clear. Ang sagot, ang Bible ay nagpo-provide ng mga passage na mas malinaw tungkol sa mga bagay na tungkol sa kaligtasan, while there are things discussed in scriptures na inilalagay natin sa kategoryang pang-pangalawang issue, secondary issues, which can be complex or hard to understand. Sabi ko nga sa inyo, kung ano ang nire-reveal ng Bible, yun ang importante natin malaman. Meron ding mga nire-reveal ng Bible na malabo. Tapos, humanap ka ng ibang text, wala kang mahanap. Bakit kaya? Kasi hindi siya importante. Ganun lang po ang ibig sabihin. Alright? Ano pong sabi ng Deuteronomy 29:29? The secret things belong to the Lord our God. But those things that are revealed to us and to our children para makalakad tayo sa mga bagay na yaon. Ang point, ang pag-deal natin sa mga mahihirap na passages, ang isang exegete. Yan. Pakaliwanag naman natin. Exegete. Ang exegete ay isang taong gumagawa ng exegesis. Ano po yung exegesis?
Yung klase ng pag-aaral ng Bible na ine-extract mo from the Bible ang learning. Hindi ikaw yung nag-i-inject. Ang tawag doon eisegesis. Kunyari, meron ka na kagad philosophy, tas gusto mo mag-agree yung Bible sa'yo. Kaya hanap ka ng mga seemingly passages sa scripture na magsusuporta sinabi mo. Kunyari, God knows nothing but love alone. Wala daw ibang alam ng Diyos kundi love lang. Kaya ginamit mo, God so loved the world, God is love, He that loveth not, knoweth not God. Yun ang ginamit. Eisegesis ko. Kasi, hindi mo inupuan yung mga text na ginamit mo para malaman mo ang totoong meaning nun. At ang gamit nun sa kabuuan ng context nun. Ang exegete, baliktad. Manggagaling ka muna sa text, hayaan mong siyang magsabi ng ibig sabihin niya. Hindi ikaw ang magsasabi kung anong ibig sabihin. Kaya, ang tamang pag-aaral po ng Bible, exegesis, hindi eisegesis. Ito pong binabanggit ko ay sa disiplina ng preaching. Kaya tandaan po natin, ang trabaho ng exegete is survey mo ang buong scriptures at maghanap ka ng clearer passages. Kung kayo po ay may Bible na physical, karamihan po ng Bible ngayon meron ng mga cross-references. Yung ang mga words, may mga letter sa taas. Tapos pag tinignan mo yung footnotes, bibigay niya sa iyo yung ibang verse tungkol doon. Yan po ang gamit ng cross-reference. Para makita mo, ito lang bang verse na to ang nag-address ng issue na to, baka meron ding iba. Lalo na, kapag bumabanggit ang mga apostles ng prophet sa Old Testament, kailangan tingnan mo kung ano yung eksaktong sinabi ng prophet. Si Paul, minimension niya si Joel, minimension niya si Isaiah, minimension niya si Hosea. Pagka binanggit yun, dapat kunin mo sabi rin ni Paul sa Romans 9, di ba? As he said to Moses, I will have mercy on I will have mercy. Hanapin mo, nasaan yun? Yung talagang sinabi ni Moses sa Old Testament. Para mas malinaw sa'yo. May aral ka na kagad. Ang mga apostol mismo, kinikilala ang otoridad ng mga propeta. May aral ka na kagad. Kahit hindi yun ang tinutumbok mo. Ganun po ang tamang paraan para i-deal ang mga obscure passages. Number 4 law yan ng hermeneutics. Ano po yung hermeneutics? Ang hermeneutics, ang science ng tamang pag-interpret ng Bible. Again, subject yan sa seminary. Ang pang-apat na law ng hermeneutics, the clearer passages explain the obscure. Yan. Pakinggan natin si John Calvin sa kanyang Institute of the Christian Religion, Book 1, Chapter 30, Section 3. It is the first business of an interpreter to let his author say what he does say, instead of attributing to him what we think he ought to say. This way, the perspicuity of Scripture is preserved, and we are guarded against the perils means danger. Against the perils of unbridled conjecture, there is a mode of interpretation almost everywhere admitted that obscure passages are to be explained by clearer ones. Hindi tayo magtapos. Paano natin maintindihan ng Scripture? Sinasabi ng confession na may mga ordinaryong paraan para maintindihan ng Scripture. Hindi tayo mga mystical sa understanding. Ibig sabihin na mystical, hindi siya parang miraculous. Wow, may gift siya. Siya ang pakinggan natin. Hindi ganun yun. May ordinary means para maintindihan ng Scripture. Meaning, kailangan lamang ng mga taong i-utilize yung mga available tools para maintindihan ng Scripture. Una po dyan, personal na pagbabasa ng Bible. 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman or a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ang point, it underscores the necessity for diligent study and faithful teaching of Scripture to accurately convey its truth, maintain doctrinal integrity, and live out the Christian faith authentically. Ganito na lang po, para hindi maging mahirap ang inyong personal Bible study. Magpipreach ang pastor, tama? May text siya. Pag walang text yung preaching, problema yun. Dapat may text ang preaching. And what you need to do is to note that text and read it Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Na sa iyong sariling
pag-grasp ng text. Hindi ka na mahirapan dahil in-explain na ng preacher. Pero mag-e-explore ka pa. Ano pa ba yung ibang sinasabi nito? Mas lalawak ngayon yung naiintindihan mo. Ang maganda pa, kapag ka ang preaching ay series, mas lalo ka mai-excite sa susunod na preaching kasi ikaw mismo, na-explore mo. Ano kaya ang masasabi uli ng pastor namin sa susunod na text, sa susunod na verse. Ang mahirap kasi sa hindi series ang sermon, mapaparatangan ang pastor na nagpapatama. Yun ang una doon. Kunyari, meron dyan na ang issue ay worldly. Tapos pagdating ng Sunday, tungkol doon yung preaching. At sasabihin, nakita ni pastor yung Facebook ko. Hindi ka kasi marunong mag-hide. Dapat hinahide mo. O kaya binlock na. O wag kang gumawa ng galon. Yun lang ibig sabihin nun. Kaysa magtago-tago ka. Secondly, preaching and teaching in the local church. Napaka-importante po ito mga kapatid. Magiging successful po ba akong Bible learner kahit po hindi ako nakikinig ng preaching, hindi po ako umati ng Sunday school, hindi po ako nagisimba? Walang pagdadalawang isip, hindi. Napaka-importante po ng church. Hindi gagawa ang Diyos ng church na walang silbi. Hindi gagawa ang Panginoon ng church tapos walang pakinabang sa growth ng bawat mananampalataya. Napaka-importante po niya. Ano una sinasabi ng Nehemias 8:8? They read from the book, which is the law of God, clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. Ang point, ang mga preacher, teacher, o pastor. Again. Stephen Lawson, dalawang beses pinalog sa umay. Right. Go. Isang mo. Okay. Sa thoughts ko. Again, sa Baptist conviction, ang preacher ay pwedeng hindi pastor. Baptist conviction yon. Kaya pwedeng mag-preach ang lalaki. Tawag natin doon, lay preacher. Kaparang ako, lay preacher. Every Sunday nandito, hindi man ako pastor. Pagka presbyterian ng kausap ko, sabihin sa akin, bida-bida ka dyan. Pero dahil tayo ay Baptist, hindi tayo gano'n. Sa atin, men can preach kahit hindi sila office bearer. Pero ang official theologian ng isang local church ay pastor. Yan ang importante po dyan. Kaya huwag natin kakalimutan. Kaya preachers at teachers or pastors, sila ang mga ordinaryong kasangkapan ibinigay sa mga individual sa loob ng iglesia para lumago at mag-mature sa kaalaman sa salita ng Diyos. Pwede kang mag-aral ng sarili mo, pero dapat mas tutok ka sa pinag-aaralan sa loob ng iglesia. Dahil dito, maririnig mo yung baka nagkulang ka sa pag-aaral. Or syempre sila mas may napag-aralan kesa sa'yo. Kaya kailangan mo silang pakinggan. At the end of the day, when you sit on Sunday school for 4 or 5 years, sabi ko kay Brother Rini yung kagabi, kahit di ka nag-seminary, you can preach. Bakit? May laman na yung ulo mo ng doktrina. May mga church, baliktad eh. Walang alam sa doktrina, tinuro ang mag-outline, kaya ang preaching, sigaw lang ng sigaw. Sigaw. Marunong bira. Funeral service, ang gustong marinig ng mga tao, makomfort sila kasi sigaw-sigawan nila. Di tama. Tapos ang sumisigaw, 16, 17 anyos. Alam niyo, buti na lang. Ako yung ginawang pangtaya dyan. Hindi na kayo umabot sa ganyan. Ako, binato sa pulpit, 13 anyos. First preaching ko sa church ito, 13 years old ako. Kaya kung sabihin ko, kabaliktaran ng ginagawa ko. Tapos sabihin ko sa pulpit, kabaliktaran lahat ng ginagawa ko. May nagagalit sa akin. Bata ka pa siya. Galit din ako sa kanila. Eh bakit? Kasi yung pastor ko, yun ang protector ko eh. Sa kanya ako nakikinig. Pwede ka kasi tinuturuan ka. Pagka nasa gulang ka na talaga na babalikan mo ulit kung ano ka dati. Mali talaga yun. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi naman tayo umistop doon sa ganung prinsipyo. Na-reform pa nga tayo. Nasa best tayo na ground pagdating sa church polity. Kaya
masasabi ko na ganun talaga. Siguro may nakikinig sa akin, pero ito ang kinakatuwa ko. Kahit ikaw ay kinikilala ng preacher, pagka may pagkakamali ka at ang nagtama sa'yo ay yung nakikinig sa'yo, okay lang yun. Okay lang. Huwag kang maano sa ganun. Tama lang yun. Para sa'yo rin yun. Bakit ko sinabi yan? Kung kilala niyo po si Brother Jordan Rabanes. Si Brother Jordan Rabanes, yung may page ng apologetics. Yung ginigis niya yung mga sila Justin Peter, di ba napansin dati ang pangalan ng The Christian Worldview Project? Tapos naging Heralds of Grace Apologetics. Ano yung bakit? Nung siya ay Christian Worldview Project pa, di ba? Sikat na siya noon, di ba? Na-invite niya na sila Pastor Nube. Wala pala siyang church na dinadala. Wala siyang church. Hindi siya miyembro ng church. Ang isang pastor sa Cavite, si Pastor Jeremiah Hangad, taga-Dasma, is kinausap siya tungkol sa mali na bagay. Hindi ka legitimate kasi hindi ka produkto ng isang church. So humbly, he submitted miyembro ng church na yun, Herald of Grace. So hindi mas lalong binless yung kanyang apologetics, yung kanyang ganun ang tamang espiritu. Kaya kung siya na teacher na ay nagpasakop mo, tayo ng mga nasa kategorya ng talagang nag-aaral pala, mas lalo dapat tayo matuto sa ministeryo ng iba. Ang challenge ko sa inyo, i-devote ang sarili sa preaching at teaching sa loob ng iglesia. Again po sa loob ng iglesia. Nagiging problema ngayon ng maraming mga nare-reform, nakikinig kay R.C. Sproul, kay MacArthur, hindi ko masasabing mali yun, pero hindi yun ang primary mo. I-devote mo ang sarili mo sa loob ng church. Unang-una, hindi sa'yo nagpapastor si R.C. Sproul. Hindi niya alam ang kalagayan mo. Ang nakakaalam ng kalagayan mo, pastor mo na nakakasama mo Sunday by Sunday. Devote yourself to the preaching and teaching of the word in the church and have it grow through your personal Bible study for better and clearer understanding of the scriptures and for the clearer steps you need to walk in the path of applicatory obedience. Ganyan. Alam ng pastor kung anong klaseng gaspang ugali meron. Kaya kapag nag-preach siya, masasabi niya sa dulo yung dapat mong gawin. Hindi man niya sabihin ang pangalan mo, pero kaya niyang magbigay ng specific instruction na tugma sa kung sino ka. Hindi mabibigay ni MacArthur yun. Nabibigay niya yon sa mga tao niya. Hindi sa atin. Yun point doon. May blessing na may YouTube ngayon. Kaya lang, naa-abuse yung blessing ngayon kapag nene-neglect natin yung sa loob ng church. Sa lahat naman ng bagay, may extremities. Tama ba? Pag mali na ang pagkakagamit, sumobra na ang pagkakagamit, or kumulang ang pagkakagamit. Alam niyo ba na meron ngayong platform na tinatawag na ChatGPT? Matagal na yung nauso. Mga AI na lahat ng sabihin mo, bibigyan niya. Mas magaling pa sa nag-aral. Kasi, ang galing ng algorithm siguro na napaprovide talaga niya lang. Pero kung ang epekto nun ay tamarin sa pag-aaral ng isang preacher, huwag na lang. Malalaman mo kung doon siya nagmumula kapag ka-impromptu, di na siya marunong. Kanya, impromptong salita, walang outline, hindi siya marunong magturo na. Yan. Produkto ng ChatGPT. Saan ka po nag-aral? Doon sa seminary of ChatGPT. Marami rin ngayon nagpastor. Saan po ka nag-aral ng seminary? Sa University of Facebook. Pages. Natutunan theology sa Facebook, yung mga post, share. Nag-question. So, next week ay pag-aaral naman po natin ay Doctrine of God and specifically Doctrine of the Trinity. Lilipad na po tayo sa chapter 2. So, dito ay kailangan ko ng whiteboard pero bala na. No? Kasi maraming mga ganun-ganun dyan. So, kasi drawing tayo triangle, drawing tayo
Kung kaya mong ilagay doon sa material natin, pwede naman. So, para hindi tayo mahirapan. So, dito po nagtatapos ang scriptures. Yan po ang baptistic understanding ng Bible sa ating pong pinaka-elementary ng pagpapaliwanag. Siyempre, may mas lalim pa yan kung ikaw ay pastoral. Ibig sabihin, ang gusto mo ay maging pastor, may mas malalim pang approach dyan. May mga codex pa. Hindi naman natin kasi hindi naman yun ganoon ka-importante. Any question?